Hey mga kasimplehan! Welcome back to another episode of Simplehan Natin, ang podcast na nagpapaliwanag ng mga mahihirap na konsepto para maging simple at malinaw para sa lahat. Ako si Jake, ang inyong host na mahilig magtanong. At ako naman si Jane, ang kakampi niyo sa pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay. For today's episode, we're diving into something electrifying. Ha! Ha ha! Ha! Home electricity jargons. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito at paano natin maiintindihan? Tamang-tama! Meron tayong special na guest today, ang ating resource person, na si Sir Johnny, isang licensed electrician. Welcome sa podcast, Sir Johnny! Salamat Jake at Jane. Excited akong makatulong sa pagbibigay linaw sa mga technical na terms na ito. Sige po, simulan na natin. Ang unang jargon ay circuit breaker. Sir Johnny, ano ba ito at bakit importante? Sure, ang circuit breaker ay isang safety device na parang guard ng kuryente. Kapag may overload or short circuit, automatic itong nag-shut off ng electricity para maiwasan ang sunog o pinsala. Isipin nyo na lang na parang off switch na protective. Kaya pala biglang napuputol ang ilaw minsan kapag sabay-sabay na bukas ang appliances. Exactly Jake, protection mechanism yan. Sir Johnny, ano naman po ba ang overload at short circuit? Pareho lang po ba ito? Magandang tanong Jane, hindi magkapareho ang overload at short circuit, pero pareho silang delikado. Ganito lang kasimple. Ang overload ay nangyayari kapag masyadong maraming appliances ang ginagamit ng sabay-sabay sa iisang circuit. Parang timba na puno na ng tubig pero patuloy mo pa ring sinasalinan, sobra na, kaya pwedeng bumigay ang system. Samantalang ang short circuit, ito naman ay parang shortcut sa daloy ng kuryente. Kapag nagdikit ang dalawang wire na hindi dapat magdikit, dire-diretso ang kuryente sa maling daan, kaya nagkakaroon ng sparks o minsan pa nga sunog. Kaya ang overload, dahan-dahang bumibigat ang sistema habang ang short circuit, mabilis at biglaan ang epekto. Okay. So next jargon natin ay fuse. Ano naman ang pinagkaiba nito sa circuit breaker? Good question, Jane. Ang fuse naman ay isang disposable safety device. Kapag may sobrang kuryente, napupunit o nasusunog ang metal strip nito, pinuputol ang daloy ng kuryente. Ang circuit breaker naman reusable. Flip mo lang ulit kapag naayos na ang problema. Parang isang beses lang ang laban ng fuse. Pero circuit breaker may rematch. So mas practical pala ang circuit breaker? Tama ka, Jane. Bukod sa pagiging reusable, mas mabilis din itong mag-react sa electrical problems. Kaya, mas safe at cost-effective gamitin ang circuit breaker sa modernong bahay. Kaya pala sa mga bagong bahay, circuit breakers na ang gamit. Oo, Jake. Pero kung may lumang bahay na gumagamit pa rin ng fuse, siguraduhin lang na regular itong chain-check at tama ang rating nito para sa mga appliances sa bahay. Moving on, ano ang ibig sabihin ng voltage? Voltage ay ang pressure na nagtutulak sa electricity sa mga wires. Parang tubig sa hose. Mas mataas ang pressure, mas malakas ang daloy. Kaya pala laging sinasabi na 220 volts ang appliances dito sa Pilipinas. Pressure level ng kuryente pala yon. Tama ka diyan, Jake. Bakit nga po pala 220 volts ang kuryente natin sa Pilipinas? Mas mura po ba ito? Mas malakas po ba ito kaysa sa 110 volts? Isang magandang tanong yan, Jane. Ang 220 volts na ginagamit natin dito sa Pilipinas ay mas efficient sa paghatid ng kuryente kumpara sa 110 volts. Bakit? Kasi mas mataas ang voltage, mas kaunting current o amperage ang kailangan para magbigay ng parehong power. Halimbawa, kung magpapatakbo ka ng 1,000 watt na appliance, sa 220 volts mas mababa ang amperage na kailangang dumaloy. Sa 110 volts mas mataas ang amperage. Kapag mas mababa ang current, mas kaunti ang energy loss sa wires, kaya mas efficient ito. Ibig bang sabihin mas mura rin ang 220 volts? Hindi naman directly mura, pero dahil mas kaunti ang energy loss, mas cost-effective ito sa long term, lalo na sa mga appliances na malalakas kumonsumo ng kuryente. Mas malakas ba ang 220 volts kumpara sa 110 volts? Hindi ibig sabihin na mas malakas ang 220 volts, pero kaya nitong mag-deliver ng power sa mas efficient na paraan. Yun nga lang, mas delikado rin ito kung hindi maayos ang wiring, kasi mas mataas ang risk ng electric shock or short circuit. Kaya mahalaga ang tamang grounding at safety measures sa bahay. Kaya pala karamihan ng bansa sa Europe at Asia, 220 volts din ang gamit. Tama ka, Jane. Standard na yan sa maraming bansa dahil sa efficiency nito. Ano naman po yung amperage or amps?
Ang amperage ay ang dami ng kuryenteng dumadaloy sa isang circuit. Isipin nyo ito na parang dami ng tubig na dumadaan sa hose. Higher amps, more current. Okay, parang volume versus pressure. Exactly. Sunod, wattage. Ano naman ito, Sir Johnny? Wattage ay ang measurement ng power na ginagamit o kinokonsumo ng isang appliance. Formula nga dito ay watts is equal to volts times amps. So, kung mataas ang watts, mas malakas ang konsumo ng kuryente. Kaya pala malaki ang bill kapag laging naka-aircon. Tama ka diyan, Jake. Yung LCD versus LED na bombilya na parehong 15 watts, alin ang mas okay at mas matipid gamitin? Oo, Jake. Kahit pareho silang 15 watts, mas mababa ang maintenance at mas maganda ang energy efficiency ng LED. Kaya kung pipili ka, LED ang best choice para sa mas matipid at matibay na ilaw sa bahay. Grounding. Bakit importante ito? Ang grounding ay ang proseso ng pag-connect ng electrical system sa lupa para maiwasan ang electric shock. Safety feature ito. Kapag may electrical fault, instead na mag-shock, pupunta ang excess electricity sa lupa. Kaya pala may ground wire sa mga appliances. Hindi lang decoration. Bakit naman po sa lupa at hindi sa tubig or sa semento na lang? Tama ka ulit, Jake. Ginagamit ang lupa sa grounding dahil ito ang pinakaligtas at pinaka-epektibong paraan para maalis ang sobrang kuryente. Ang lupa ay parang malaking espongha na sumisipsip at nagkakalat ng kuryente ng ligtas. Mas maganda ito kaysa sa tubig dahil ang tubig, lalo na kung may tao, ay maaaring magdulot ng kuryenteng dumadaloy at delikado. Ang semento naman ay hindi kasing husay ng lupa sa pagsipsip ng kuryente. Kaya ang lupa ang laging ginagamit dahil natural, ligtas, at madaling ma-access kahit saan. What about surge protector? Surge protector ay device na nagpo-protect sa appliances mula sa biglaang pagtaas ng kuryente tulad ng lightning strikes. So pang shield ng gadgets natin? Correct! Ito pa, transformer. Bakit natin kailangan ito? Transformer ay nag-a-adjust ng voltage para umayon sa appliances natin. Sa bahay, ginagamit para pababain ng voltage ng kuryente galing sa poste. Kaya pala may step-down transformer sa linya ng kuryente. Tama! Another one, overload. Ano ito at paano may iwasan? Overload ay kapag masyadong maraming devices ang nakakonect sa isang circuit, lalampas sa capacity. Solution dito ay huwag mag-overload sa iisang outlet at siguraduhing tama ang kapasidad ng circuit breaker. So kaya pala umiinit minsan ang mga extension cord. Yes, warning sign na yon. Sir Johnny, ano naman po yung tinatawag nilang octopus connection? Bakit po ito delikado? Good question, Jane. Ang octopus connection ay tumutukoy sa maraming extension cords or adapters na magkakasaksak sa iisang outlet. Parang galamay ng pugita kaya tinawag na octopus connection. Kaya pala ang dami ng wires na nakasabit o nagsasanga-sanga. Exactly, Jake. Mukhang convenient siya kasi pwedeng magkasaksak ng maraming appliances pero delikado ito. Bakit? Kasi madalas, nagiging sanhi ito ng overload. Tandaan, ang bawat outlet o circuit may limitasyon sa dami ng kuryente na kaya nitong dalhin. Kapag sobrang dami ng appliances na nakakonekta, umiinit ang wires at posibleng magdulot ng sunog. Dagdag pa, hindi rin maganda ang quality ng connection kapag puro extension cords ang ginagamit, prone ito sa short circuit. So paano natin ito may iwasan? Simple lang. Number 1, iwasang gumamit ng maraming extension cords sa iisang outlet. Number 2, kung kailangan mo talagang magdagdag, gumamit ng surge protector o power strip na may circuit breaker. Number 3, mas maganda kung pacheck mo ang electrical system ng bahay sa electrician para malaman kung kailangan ng additional outlets o circuits. Safety first talaga dapat. Tama ka, Jake. Sa kuryente, mas mabuti ng mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Sir Johnny, ano naman po ang pagkakaiba ng surge protector sa voltage regulator? Alin ang mas okay gamitin? Magandang tanong, Jake. Magkaiba ang layunin ng surge protector at voltage regulator, kaya depende sa sitwasyon ang mas okay gamitin. Surge protector. Ang surge protector ay designed para protektahan ang appliances mo mula sa biglaang pagtaas ng kuryente o power surges. Halimbawa, kapag may kidlat o biglang taas ng voltage sa linya, pinipigilan nito ang sobrang kuryente na makapinsala sa iyong mga devices. Pangontra ito sa short-term damage. Voltage regulator. Ang voltage regulator naman ay nag-a-adjust o nag-stabilize ng voltage para siguraduhing consistent ito.
Kapag ang supply ng kuryente ay masyadong mataas o mababa, fluctuations, tinatama ito ng regulator para hindi maapektuhan ang performance ng appliances. Ginagamit ito kapag may unreliable na power supply o madalas na fluctuation sa lugar. So alin ang mas okay? Depende sa pangangailangan mo. Kung gusto mong protektahan ang gadgets mo mula sa power surges, tulad ng computer at TV, surge protector ang kailangan. Kung unstable ang power supply sa lugar nyo, tulad ng biglang bababa o tataas ang kuryente, mas maganda ang voltage regulator. So pwede palang parehong gamitin kung kailangan. Oh, Jane, actually mas maganda nga kung pareho. Pwede kang gumamit ng surge protector na may built-in voltage regulation. Double protection kumbaga. Wow, ang dami nating natutunan today. Salamat, Sir Johnny. Oo nga, Sir Johnny. Very enlightening. Any last tips? Sure, lagi kayong mag-ingat sa kuryente. Kapag may duda, tumawag sa eksperto. Safety first lagi. Ayan, mga kasimplehan, napakasimple na ng mga jargon na ito. Hanggang sa susunod na episode, keep it simple lang. Paalala lamang po, pag may concerns po kayo sa kuryente ninyo, please contact and consult sa inyong certified professional electricians. Keep safe everyone, and bye for now everyone. Maraming salamat sa pakikinig sa Simplehan natin. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Stay healthy mga kababayan. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Take care and God bless you all.